Ito na talaga ang pinaka-moist carrot cake na natikman ko. Dalawang proseso ang ating gagawin. Lulutuin natin sa kawali at sa oven. Tara, simulan na natin. So sa recipe ito, of course, gagamit tayo ng isang pirasong carrots. Hugasan natin at babalatan at ating i-grate gamit ang ating Simplas na food processor para mas mapadali ang ating trabaho. Very easy at convenient itong gamitin at higit sa lahat, very affordable din. Kaya sa nagtatanong kung saan ko ito nabili, check nyo lang sa comment section below or sa description box below. Ito na in less than a minute. Napino na natin ang ating carrots. Iset aside muna natin ito. Sa isang lagay, naglagay tayo ng 3/4 cup of butter at binit natin ito until light and creamy. Nag-add tayo ng 1 cup of brown sugar. Mix lang natin ito ng mga 1 minuto. At dito mag-add na tayo ng 4 large eggs. At dapat fresh egg ang ating gamitin mga mommies. Mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients at para matunaw na din ang ating brown sugar. I-set aside muna natin ang ating liquid ingredients at i-mix na natin ang dry ingredients. So nag-sift tayo dito ng 1 1/4 cup of all-purpose flour, 1 1/2 teaspoon of baking powder, and 1 teaspoon of baking soda. Nag-add din tayo dito ng 1/2 teaspoon of fine salt. I-set aside muna natin ito. At sa ating liquid ingredients, mag-add tayo ng 1 tablespoon of calamansi juice. Pwede ding lemon juice ang ilagay mga mommies. Ang acid sa ating calamansi juice ay isa sa mga sekreto para mas maging moist at fluffy ang ating cake. Dito i-mix na natin ang wet and dry ingredients. Huwag natin ibuhos lahat mga mommies. Dinivide natin ito into 3 equal parts. At kapag na-fully mixed na ang ating wet and dry ingredients, i-add na natin ang ating 3/4 cup of carrots. At para masalong mabango at masarap, nag-add tayo ng 1 teaspoon of cinnamon powder. Mix to fully combine. So ito na, ready na ang ating lagayan. Dito, gumamit lang tayo ng regular size na leche flan molder at isang round of 4x3 inches round pan. Tinivide lang natin ang ating mixture into equal parts. At pang-added texture at sarap, nag-add tayo dito ng raisins. I-stir lang natin ito gamit ang ating skewer. At sa round pan naman, nag-add tayo ng walnuts. At since dalawang proseso ang ating gagawin, i-bake natin ito sa kawali at saka sa oven. Gumamit lang ako dito ng induction cooker at pinipreheat ko ang ating kawali for about 5 minutes before natin isalang. Bake for 45 to 50 minutes over low heat. And since induction cooker ang ating ginamit, sinet ko to sa heat na number 2. At sa regular oven naman, binake ko to for 45 to 50 minutes, 180 degrees Celsius. So ito na, after 50 minutes, chinek na natin. Nag-toothpick test lang tayo and when it comes out clean, so that means luto na. Ang ganda na pagkaluto mga mommies. At ito na, i-check na natin ang ating niluto sa kawali. Same lang din sa niluto natin sa oven. Perfect din ang pagka-bake. Papalamigin muna natin ito ng mga 10 minutes before natin i-unmold. At mga mommies, tips lang po para hindi didikit ang cake natin sa bottom ng ating pan, maglagay tayo ng parchment paper. Kasi ang cake na ito, very moist and fluffy. At ito na ang ating niluto sa oven. Perfect ang pagka-brown sa top niya. At sa kawali naman, although hindi masyadong nag-brown yung top, but perfect naman ang pagkaluto at pagka-bake nito. Very moist, spongy and fluffy ang cake natin. Excited na talaga tayong tikman mga mommies. Ito, in-slice na natin. At makikita nyo talaga na nagbabounce yung cake natin. That means very moist, spongy and fluffy. At yung raisins na nilagay natin, nagbe-blend ng flavor at sarap nito sa carrot cake natin. Napakasarap nito sa mainit na kape or sa paborito nyong hot and cold beverages mga mommies. So ito naman ang ating niluto sa oven. Nag-differ talaga ang dalawa sa niluto natin sa kawali, but same lang din ang texture at saka ang lasa. Pareho silang masarap, moist and fluffy. Paborito talaga to ng aking mga anak mga mommies. O diba, meron na naman tayong bagong recipe na pwede nyong lutuin. Perfect pang merienda na pwede ding pangbenta. Ayan lang po mga mommies, so pinyong subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.